Si Althea Ramirez, 24 na taong gulang, isang dalagang pinalaki sa disiplina, tahimik at mapagmasid. Anak siya ng isang kilalang negosyante, ngunit lumaki siyang malayo sa karangyaan matapos pumanaw ang kanyang ina. Hindi siya sanay magpakilala bilang mayaman at mas pinili niyang mamuhay ng simple. Sa likod ng kanyang maamong mukha, may tapang siyang hindi agad makikita. Ang kanyang ama ay si Eduardo Ramirez, isang bilyonaryong negosyante, kilala sa industriya, iginagalang sa labas ng bahay, ngunit tahimik at malamig pagdating sa personal na buhay. Matagal siyang nabalo at sa loob ng maraming taon, inialay niya ang sarili sa negosyo, iniwang mag-isa si Althea sa isang mundo ng kasambahay at mga gwardiya. At ang babaeng magpapabago sa takbo ng lahat, si Veronica Salazar, ang babaeng ipinakilala ni Eduardo bilang kanyang fiancé. Maganda, elegante, palangiti sa harap ng lipunan at hinahangaan ng marami. Ngunit sa likod ng kanyang mamahaling damit at matamis na boses, may mga tanong na hindi matahimik si Althea. Sa unang pagkikita pa lamang nila, may kung anong bigat sa dibdib ni Althea. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, pero ramdam niyang may hindi totoo. May mga ngiting pilit. May mga titig na may hinuhusgahan. At doon nagsimula ang kanyang pasya, isang pasyang hindi niya inakala na hahantong sa masakit na katotohanan. Nagpaalam si Althea sa ama na nais niyang bumisita sa hasyenda sa probinsya, kunwari para magpahinga. Hindi niya sinabi ang tunay na plano. Sa tulong ng matagal ng katiwala ng kanilang pamilya, nagbago siya ng anyo, simple ang suot, walang alahas, nakapusod ang buhok, at ipinakilalang bagong kasambahay sa hasyenda. Sa pangalang Dea, pumasok siya sa mundo kung saan tunay na ugali ang mas lumilitaw, kaysa sa ipinapakita sa mga handaan at ballroom. Ngunit bago pa tuluyang lumalim ang kwento, kung ikaw ay nahuhumaling sa mga kwentong puno ng emosyon, lihim, at katotohanang unti-unting nabubunyag, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Malaking tulong iyon para mas marami pang kwentong tulad nito ang maihatid namin sa inyo. Ngayon, ipagpatuloy na natin. Unang araw pa lang ni Althea bilang Dea, ramdam na niya ang pagbabago ng hangin. Sa harap ng mga bisita, si Veronica ay magiliw, may ngiti sa labi, mahinahon ang boses. Ngunit kapag sila ay naiwan ng mga tao, biglang lumalamig ang kanyang mga mata. Hoy, ikaw, malamig na tawag ni Veronica isang hapon habang naglilinis si Althea ng sala. Siguraduhin mo walang alikabok ang mga kortina. Ayokong magmukhang dugyot ang bahay na to. Opo, ma'am, mahinahong sagot ni Althea, pilit nilulunok ang sakit sa dibdib. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting nasasaksihan ni Althea ang hindi nakikitang mukha ni Veronica. Ang sigaw sa mga kasambahay. Ang panlalait sa mga hindi makasabay sa kanyang pamantayan. Ang pagtapon ng pagkain kapag hindi niya nagustuhan ang luto. Isang gabi, narinig ni Althea ang pag-iyak ng isang matandang kasambahay sa likod ng kusina. Pinagalitan na naman ako, mahina nitong sabi. Sabi niya wala raw akong silbi. Doon unang kumulo ang dugo ni Althea. Hindi na ito simpleng selos o pagdududa. Isa itong malinaw na anyo ng kalupitan. Ngunit hindi pa roon nagtatapos ang lahat. Isang insidente ang tuluyang nagbukas ng sugat. Isang basong kristal ang aksidenteng nabasag ni Althea habang naglilinis. Hindi niya sinasadya. Nanginginig ang kamay niya habang pinupulot ang mga bubog. Dumating si Veronica at sa isang iglap nagbago ang mukha nito. Alam mo ba kung magkano yan, sigaw niya. Mga katulong talaga, walang pakialam sa gamit ng iba. Pasensya na po, ma'am babayaran ko po, sagot ni Althea, nangingilid ang luha. Tumawa si Veronica, isang malamig at mapanlait na tawa. Sa anong pera? Sa sahod mong barya? At sa sandaling iyon, napagtanto ni Althea, hindi sapat ang pagmamasid. Kailangan niyang ipakita sa ama ang katotohanan ito. Ngunit paano? Paano mo sisirain ang maskara ng isang babaeng perpekto sa mata ng lipunan? Habang palalim ng palalim ang kanyang nalalaman, palakas naman ng palakas ang kanyang takot. Dahil habang sinusubok niya si Veronica, unti-unti rin niyang sinusubok ang sarili, hanggang saan siya handang masaktan para sa katotohanan. At hindi pa niya alam na ang susunod na mangyayari ay hindi lamang magbubunyag ng tunay na ugali ni Veronica, kundi magpapaalog sa pundasyon ng kanilang pamilya. Dito muna tayo hihinto. Hindi nakatulog si Althea ng gabing iyon.
Habang nakahiga siya sa makitid na kama ng mga kasambahay, nakatitig sa kisam na may bitak-bitak, paulit-ulit sa isip niya ang tawa ni Veronica. Ang malamig na pagtawa na parang may sinasagasaan, hindi baso, kundi dignidad ng tao. Sa unang pagkakataon, ramdam ni Althea ang bigat ng buhay na matagal na niyang hindi nakita mula sa loob. Hindi ito kwento. Hindi ito eksena lang. Totoo ito at araw-araw itong dinaranas ng mga taong walang boses. Kinabukasan, mas naging mapagmatsyag si Althea. Tahimik siyang gumagalaw, ngunit bukas ang mga mata at tainga. Napansin niya kung paano mag-iba ang tono ni Veronica kapag kausap ang kanyang ama sa telepono, malambing, maingat, halos umiiyak minsan. Ngunit kapag naputol na ang tawag, para bang may switch na pinipindot sa loob niya. Biglang nagiging malamig, matalim, mapanlait. Isang umaga, habang nag-aayos ng mesa sa almusal, aksidenteng natapunan ng kaunting kape ang platito. Hindi pa man nakakapagsalita si Althea, sumigaw na si Veronica. Hindi ka ba marunong mag-ingat, sigaw niya, malakas at malinaw. Akala mo ba biro lang ang mga gamit dito? Napayuko si Althea. Ramdam niya ang tingin ng ibang kasambahay, may takot, may awa, may pagsusumamo na huwag na sana siyang sagutin. Alam nilang kapag may umalma, mas lalala lang. Opo, maam. Pasensya na po, sagot niya, nanginginig ang boses. Lumapit si Veronica, halos idikit ang mukha sa kanya. Kung hindi ka marunong, marami akong pwedeng ipalit sa'yo. Sa sandaling iyon, may pumasok sa kusina, si Eduardo. Biglang nagbago ang tindig ni Veronica. Napangiti siya, inayos ang buhok, at marahang hinawakan ang braso ng lalaki. Love, almusal ka na? Hindi nakaimik si Althea. Para siyang sinampal ng dalawang realidad, ang Veronica sa harap ng ama, at ang Veronica sa harap ng mga katulong. At doon niya lalong naintindihan kung gaano kahirap patunayan ang katotohanan kapag sanay ang mundo na maniwala sa magagandang anyo. Lumipas ang mga araw at nagsimula ng magtala si Althea. Sa isang maliit na notebook na tinatago niya sa ilalim ng unan, isinulat niya ang bawat sigaw, bawat panlalait, bawat pangyayari. Hindi para gumanti, kundi para hindi niya makalimutan kung bakit niya ito ginagawa. Ngunit habang abala siya sa pagmamasid, may hindi inaasahang nangyari. Isang hapon, nadatna ni Althea si Veronica sa lumang silid-aklatan ng hasyenda. Hawak nito ang isang kahon na may mga dokumento. Hindi niya alam kung bakit, pero may kutob si Althea. Tumigil siya sa pintuan, kunwaring naglilinis. Napansin ni Veronica ang kanyang presensya at agad nagsara ng kahon. Anong ginagawa mo riyan? Malamig nitong tanong. Naglilinis po, maam, sagot ni Althea. Tumitig si Veronica sa kanya ng matagal. Parang sinusukat. Parang may hinahanap. Mukha kang pamilyar, bigla nitong sabi. Parang nakita na kita dati. Napatigil ang paghinga ni Althea. Ngunit mabilis niyang kinontrol ang sarili. Hindi po siguro, maam. Bago lang po ako rito. Hindi na nagsalita si Veronica. Ngunit mula noon, naramdaman ni Althea na mas naging mapagmasid ang babae. Mas mahigpit ang utos. Mas personal ang mga insulto. Parang may gustong patunayan si Veronica na siya ang may kapangyarihan. Isang gabi, nagkaroon ng maliit na salu-salo sa hasyenda. Mga kaibigan ni Eduardo, ilang negosyante at mga kamag-anak. Si Veronica ay nagniningning sa suot na mamahaling gown, halos reyna kung umasta. Ang mga kasambahay, kabilang si Althea, ay abala sa pag-asikaso. Habang naglilibot si Veronica, may nadinig si Althea na usapan. Ang swerte mo talaga kay Eduardo, sabi ng isang bisita. Ang bait ng magiging asawa mo. Ngumiti si Veronica. Ginagawa ko lang ang dapat gawin, sagot niya, may halong pagpapakumbaba. Nakatayo si Althea sa gilid, hawak ang tray, at sa loob-loob niya, gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin ang totoo. Ngunit alam niyang hindi pa iyon ang oras. Nang matapos ang salu-salo, isa sa mga kasambahay ang nadulas at natapilok sa hagdan. Nabagsak ang ilang pinggan. Walang nasaktan, maliban sa galit ni Veronica. Mga walang silbi, sigaw niya. Lahat kayo, pasok sa kusina. Isa-isa silang pinagalitan, walang pinipiling edad o dahilan. Umiiyak ang iba. Tahimik lang si Althea, ngunit kumukulo ang dibdib. Kung ayaw niyo sa trato ko, umalis kayo, dagdag ni Veronica.
Sa sandaling iyon, hindi na nakatiis si Althea. Bahagya siyang umangat ang ulo. Ma'am, mahina ngunit malinaw niyang sabi, hindi po namin sinasadya. Tumahimik ang paligid. Tumitig si Veronica sa kanya, nanlilisik ang mga mata. Ikaw, sabi niya, marunong ka nang sumagot ngayon? Lumapit siya, at sa boses na tanging silang dalawa lang ang nakakarinig, bulong niya, mag-ingat ka. May mga taong nawawala dahil sa sobrang pakikialam. Nanlamig si Althea. Hindi iyon basta pananakot. May bigat. May panganib. Nang gabing iyon, napagtanto ni Althea na hindi lang reputasyon ng ama niya ang nakataya, kundi kaligtasan nilang lahat. Ngunit sa halip na umatras, mas tumibay ang kanyang loob. Dahil kung hahayaan niya ito, mas maraming masasaktan. At hindi niya alam, sa susunod na mga araw, may isang lihim na mabubunyag, isang lihim na mag-ugnay sa nakaraan ni Veronica, at sa hinaharap ng kanilang pamilya. Isang lihim na magpapatunay na ang masakit na katotohanan ay mas malalim pa kaysa sa kanyang inaakala. Mas lalong naging mabigat ang bawat hakbang ni Althea sa hasyenda matapos ang bantang iyon ni Veronica. Sa bawat pagwalis ng sahig, sa bawat pag-aayos ng mesa, ramdam niya ang matang nakasunod sa kanya, mapanuri, mapaghinala, parang naghihintay ng pagkakamali. Ngunit sa kabila ng takot, pinili niyang manatili. Dahil kung aalis siya ngayon, mananatiling nakatago ang katotohanan. Isang madaling araw, bago pa sumikat ang araw, nagising si Althea sa mahinang hikbi. Sumilik siya sa bukas na pinto ng silid ng mga kasambahay at nakita niya si Lola Ising, ang pinakamatandang kasambahay sa hasyenda, nakaupo sa bangko sa may kusina, hawak ang isang panyo. Lola, mahinang tawag ni Althea. Nagulat ang matanda, mabilis pinunasan ang luha. Ay, gising ka na pala. Umupo si Althea sa tabi niya. Okay lang po ba kayo? Matagal munang tumahimik si Lola Ising bago nagsalita. Matagal na ako rito. Mula pa noong buhay ang unang asawa ng amo mo ng amo natin, mabilis nitong itinama. Hindi ganito noon. May bigat ang bawat salitang binibitawan ng matanda. At doon, unti-unting nagbukas ang pinto ng nakaraan. Kailan nagsimulang magbago, tanong ni Althea. Nang dumating si Veronica, sagot ni Lola Ising. Una, mabait. Tahimik. Mapagpakumbaba. Pero nang tumagal parang gusto niyang iparamdam na siya na ang may-ari ng lahat. Lalo na sa amin. Napakuyom ang kamay ni Althea. May ginawa po ba siyang mas malala? Napatingin si Lola Ising sa paligid, saka bumaba ang boses. May isang kasambahay noon. Si Mila. Matapang. Marunong sumagot kapag alam niyang tama siya. Isang araw, bigla na lang siyang nawala. Sabi ni Veronica, umalis daw. Pero walang paalam. Walang gamit. Hanggang ngayon, wala nang balita. Nanlamig ang batok ni Althea. Bumalik sa isip niya ang babala ni Veronica, may mga taong nawawala dahil sa sobrang pakikialam. Lola, sigurado po ba kayo? Halos pabulong na tanong niya. Tumango ang matanda. Kaya mag-ingat ka, iho. Ramdam kong mabait kang bata. Pero may mga laban na hindi basta-basta. Ngunit sa halip na umatras, mas tumibay ang pasya ni Althea. Hindi na ito personal na pagsubok lang. Isa na itong laban para sa mga taong matagal nang walang boses. Kinagabihan, dumating si Eduardo sa hasyenda. Hindi inaasahan ni Althea ang pagdating ng ama at muntik na siyang manginig sa kaba. Kailangan niyang mag-ingat. Isang pagkakamali lang at mabubunyag ang lahat bago pa siya handa. Sa hapunan, nakita niyang mas lalo pang nagbida si Veronica. Inalagaan si Eduardo, pinagsali ng pagkain, halos hindi nito pinansin ang ibang tao. Pagod ka na naman, malambing na sabi ni Veronica. Kailangan mo talagang magpahinga. Hayaan mo, aalagaan kita. Ngumiti si Eduardo. Buti na lang nandyan ka, sagot niya. At sa sandaling iyon, nakaramdam si Althea ng kirot. Hindi dahil sa selos, kundi dahil sa takot na baka tuluyan ng mabitag ang ama sa isang kasinungalingan. Matapos ang hapunan, inutusan ni Veronica si Althea na magdala ng tsaa sa library. Pagpasok niya roon, naroon si Eduardo, mag-isang nagbabasa. Saglit silang nagkatitigan. Walang salita, ngunit may kung anong pamilyar sa titig ng ama, parang may naaalala. Salamat, sabi ni Eduardo nang iabot ni Althea ang tasa.
Opo, sir, sagot niya, pilit pinipigil ang emosyon. Habang palabas na siya, narinig niyang nagsalita ang ama. Sandali. Napatigil siya. Matagal ka na ba rito? Tanong ni Eduardo. Bago lang po, sagot ni Althea. Tumango si Eduardo, ngunit hindi inalis ang tingin sa kanya. May naaalala ka sa akin, bigla nitong sabi, parang nagtataka sa sarili. Mabilis na yumuko si Althea. Pasensya na po, sir. Kailangan ko na pong bumalik sa kusina. Lumabas siya ng silid na halos hindi makahinga. Ramdam niyang unti-unti nang gumuguhit ang katotohanan sa pagitan nilang mag-ama, kahit hindi pa ito malinaw. Ngunit ang hindi niya alam, may isang taong nakakita sa lahat. Sa may pintuan, tahimik na nakatayo si Veronica, nakapako ang mga mata kay Althea. At sa titig na iyon, malinaw ang isang desisyon. Kinabukasan, biglang ipinatawag ni Veronica ang lahat ng kasambahay. May nawawala, malamig nitong sabi. Isang mahalagang alahas. Nagkatinginan ang mga kasambahay. Walang may alam. At saka itinuro ni Veronica si Althea. Siya ang huling pumasok sa silid ko. Parang gumuho ang mundo ni Althea. Alam niyang ito na ang simula ng mas malaking banggaan. Hindi na ito simpleng pang-aapi. Isa na itong bitag. At sa likod ng mga matang mapanlin lang ni Veronica, may ngiting nagsasabing, handa na siyang wasakin ang sino mang hahadlang sa kanya. Nagkagulo ang kusina. Ang mga kasambahay ay nagkatinginan, may ilan ang napahawak sa dibdib, ang iba'y napayuko, sanay na sa ganitong eksena, may isang ituturo, may isang isasakripisyo. Ngunit sa pagkakataong ito, si Althea ang nasa gitna. Hindi po ako kumuha ng kahit ano, mariin ngunit nanginginig na sagot ni Althea, diretso ang tingin kay Veronica. Tumawa si Veronica, maiksi at walang init. Talaga lang ha? Alam mo ba kung gaano kamahal ang alahas na yon? Isang piraso lang, katumbas na ng sahod mo sa buong buhay. Ma'am, sabat ng isa sa mga kasambahay, kasama po namin si Thea buong umaga. Tumahimik ka, sigaw ni Veronica. Kung gusto niyong mawala ng trabaho, ipagpatuloy niyo. Nanlumo ang mga mukha sa paligid. Walang gustong mawala ng kabuhayan. At iyon ang sandatang matagal ng hawak ni Veronica, takot. Ipinatawag si Eduardo. Dumating ang lalaki na may kunot ang noo. Anong nangyayari? Tanong niya. Ninakawan tayo, sagot ni Veronica, sabay hawak sa braso ng lalaki. At sa lahat ng tao rito, siya ang may motibo. Napatingin si Eduardo kay Althea. Sa unang pagkakataon, nakita ni Althea ang pag-aalinlangan sa mga mata ng ama. Hindi ito galit. Hindi rin agad paniniwala. Parang may nababasag na imahe sa loob niya. Sigurado ka? Tanong ni Eduardo kay Veronica. Sagot nito agad. At kung hindi ka maniwala sa akin, baka mali ang babaeng pakakasalan mo. May bahagyang pagbabanta sa tono. Huminga ng malalim si Eduardo. Dea, tawag niya kay Althea, may masasabi ka ba? Tumayo si Althea ng tuwid. Sa loob-loob niya, ito na. Wala nang atrasan. Wala po akong kinuha. At kung may nawawala man, hindi po ako iyon. Tahimik ang paligid. Biglang may nagsalita, si Lola Ising. Sir, mahina ngunit malinaw, kung pahihintulutan niyo po, matagal ko na pong kilala ang batang ito. Hindi siya magnanakaw. Napaikot ang mata ni Veronica. Lola Ising, huwag kang makialam. Ngunit bago pa siya makapagsalita ulit, may pumasok sa silid, isang gwardiya, may hawak na maliit na pouch. Sir, sabi nito, nasa garden po ang alahas. Nakita po namin sa ilalim ng mesa roon. Namutla si Veronica. Isang iglap lang iyon, ngunit sapat na para makita ni Althea. At nakita rin iyon ni Eduardo. Sa garden, tanong ng lalaki. Bakit nandoon? Hindi agad nakasagot si Veronica. Baka itinapon niya ng mahuli, pilit niyang paliwanag. Ngunit may kung anong nagbago sa tindig ni Eduardo. Lumapit siya kay Althea, marahang tinapik ang balikat nito. Pwede ka nang bumalik sa trabaho, sabi niya. Wala akong nakikitang ebidensya laban sa iyo. Nagliyab ang mga mata ni Veronica. Eduardo. Tama na, putol ng lalaki. Pagod na ako. At sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Althea na may gumagalaw na sa loob ng ama niya.
Kinagabihan, ipinatawag ni Eduardo si Althea sa library, mag-isa. Nanginginig ang kamay ni Althea habang papasok. Hindi na niya alam kung hanggang saan pa niya kayang itago ang sarili. Umupo ka, mahinahong sabi ni Eduardo. Umupo siya sa harap ng lalaki, pilit tinatago ang emosyon. May itatanong ako, sabi ni Eduardo. At sana tapat kang sumagot. Tumango si Althea. May anak ba ako na hindi ko kilala? Tanong niya, diretso, walang paligoy. Parang tumigil ang mundo. Dahan-dahang tumulo ang luha sa pisngi ni Althea. Hindi na niya kayang magsinungaling pa. Ako po, mahina niyang sagot. Ako po ang anak ninyo. Nanlaki ang mata ni Eduardo. Tumayo siya, napaatras, parang sinuntok ng katotohanan. Hindi pwede. Kaya po ako narito, patuloy ni Althea, nanginginig ang boses. Hindi para sirain kayo, kundi para protektahan kayo at ang mga taong sinasaktan niya. Tahimik ang silid. Marahang umupo si Eduardo, hawak ang ulo. Diyos ko, bulong niya. Kaya pala. At sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Nakatayo si Veronica. Narinig niya ang lahat. Nagtagpo ang tatlong tingin, isang ama, isang anak, at isang babaeng handang gawin ang lahat para manatili sa kapangyarihan. At sa titig ni Veronica, wala nang pagtatago. May paparating na banggaan at walang lalabas na buo. Nanatiling bukas ang pinto. Walang nagsalita. Ang katahimikan sa loob ng library ay parang sinisikip ang hangin, bawat segundo ay mabigat, parang maisasabog anumang oras. Si Eduardo ang unang kumilos. Dahan-dahan niyang itinaas ang tingin kay Veronica. Hindi na iyon ang tingin ng lalaking umiibig, kundi ng isang ama at isang negosyanteng sanay humarap sa katotohanan, kahit gaano ito kasakit. Gaano katagal mo itong alam, tanong niya, malamig ang boses. Napangiti si Veronica, ngunit wala ni katiting na lambing sa ngiting iyon. Matagal na, sagot niya. Sa unang araw pa lang na nakita ko siya rito. Hindi mo ba napansin? Ang mga mata niya. Ang hugis ng mukha. Kamukha ng ina niya. Parang sinaksak si Eduardo sa dibdib sa pagbanggit ng nakaraan. Napaupo siya muli, nanginginig ang kamay. At pinabayaan mo, tanong niya. Pinabayaan mo siyang tratuhin na parang wala? Ginawa ko lang ang kailangan, sagot ni Veronica. Kung nalaman mo agad ang totoo, mawawala sa akin ang lahat. Tumayo si Althea, nanginginig ngunit matatag. Hindi po ako pumasok dito para agawin ang kahit ano, sabi niya. Gusto ko lang malaman kung anong klaseng tao ang papasok sa buhay ninyo at sa buhay naming lahat. Talagang matapang ka, sagot ni Veronica, mababa ang boses. Pero ang tapang may kapalit. Lumapit si Eduardo sa pagitan nila. Tama na, mariin niyang sabi. Lalabas ka muna, Veronica. Nanlaki ang mata ng babae. Ano? Kailangan kong mag-isip, sagot ni Eduardo. At sa ngayon, ayokong may masaktan pa. Tumawa si Veronica, isang tunog na puno ng pait. Kung palabasin mo ako ngayon, sisirain ko ang pangalan mo. Ang negosyo mo. Lahat. Tahimik na tumingin si Eduardo sa kanya. Kung iyan ang katotohanan, haharapin ko. Pero hindi ko hahayaang sirain mo ang anak ko. Parang nabasag ang salamin sa mukha ni Veronica. Sa unang pagkakataon, may bakas ng takot sa kanyang mga mata. Ngunit mabilis din itong napalitan ng galit. Walang salita, mabilis siyang umalis, malakas ang pagsara ng pinto. Naiwan sina Eduardo at Althea. Lumapit ang ama sa anak, nangingilid ang luha. Patawad, mahina niyang sabi. Sa lahat ng taon na wala ako. Sa lahat ng sakit na hindi ko nakita. Hindi na napigilan ni Althea ang sarili. Umiyak siya, tahimik ngunit buhos. Hindi ko po kayo sinisisi, sagot niya. Gusto ko lang po na malaman ninyo ang totoo. Lumipas ang mga araw na parang bagyo sa hasyenda. Umalis si Veronica. May mga balitang kumalat, mga reklamo, mga dokumentong biglang lumabas, mga kasambahay na naglakas loob magsalita. Unti-unting nabunyag ang mga ginawa niya noon, pati ang pagkawala ni Mila. Nagsimula ang investigasyon. Si Eduardo, sa kabila ng lahat, pinili ang tama. Ipinagtanggol niya ang mga kasambahay, inayos ang sistema, at sa unang pagkakataon, bumaba siya sa mundo na matagal niyang tinalikuran. Nakinig siya. Si Althea, hindi na nagtago.
Ngunit hindi rin siya nagbago ng ugali. Nanatili siyang simple, mahinahon at matatag. Hindi niya hiniling ang luho, ang hiniling niya ay respeto. Isang hapon, magkatabi silang mag-ama sa veranda ng hasyenda. Tahimik ang paligid. May hangin. May araw. Salamat, sabi ni Eduardo. Kung hindi ka naglakas loob di. Ngumiti si Althea. Minsan po, kailangan lang talaga may magsabi ng totoo. Kahit masakit. At sa sandaling iyon, hindi na bilyonaryo at katulong ang magkatabi, kundi isang ama at isang anak na muling nagkakilala. Ang hasyenda ay nanatili. Ngunit ang mga tao sa loob nito, nagbago. At ang masakit na katotohanan na minsang itinago sa dilim ang siyang naging simula ng liwanag. Hindi doon natapos ang lahat. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting nagbago ang takbo ng buhay sa hasyenda. Hindi ito biglaan, hindi rin madali. May mga sugat na hindi agad naghihilom at may mga takot na matagal bago mawala. Ngunit araw-araw, may maliit na hakbang patungo sa paghilom. Si Eduardo ay nanatiling tahimik sa publiko, ngunit sa loob ng hasyenda, ramdam ang pagbabago. Siya na mismo ang bumabati sa mga kasambahay tuwing umaga. Siya na rin ang unang nagtatanong kung may kulang, kung may nasaktan, kung may nangangailangan. Sa bawat kilos niya, ramdam ni Althea ang pagsisisi, hindi dramatiko, hindi palabas, kundi totoo. Isang umaga, nadatna ni Althea si Eduardo sa kusina, kausap si Lola Ising. Hindi ito eksenang inaasahan ng kahit sino. Lola, sabi ni Eduardo, kung may nagawa man kaming mali sa inyo noon humihingi ako ng tawad. Napaluha ang matanda. Ang mahalaga po, sir may nakinig na ngayon. Tahimik na nakatayo si Althea sa may pintuan. Hindi niya kailangan ng papuri. Ang makita ang ganitong tagpo ay sapat na. Ngunit habang tila unti-unting bumabalik ang katahimikan, may mga anino pa ring gumagalaw sa likod. Dumating ang mga sulat ng abogado. May mga kasong isinampa laban kay Veronica, pananakot, pang-aabuso, at ang mas mabigat, ang pagkawala ni Mila. Hindi pa malinaw ang lahat, ngunit isa lang ang sigurado, hindi na niya kayang takasan ang nakaraan. Isang gabi, tinawag ni Eduardo si Althea sa opisina. May desisyon ako, sabi niya, seryoso ang mukha. Gusto kong ipaubaya sa iyo ang pamamahala rito, hindi bilang may-ari agad, kundi bilang mata at boses ng mga tao. Nagulat si Althea. Papa, hindi po ako handa. Ngumiti si Eduardo, bahagya. Walang handa sa una. Pero ikaw ang nakita kong may tapang at malasakit. At iyon ang kulang ko noon. Tahimik si Althea. Sa loob niya, may takot, may duda, ngunit may mas malakas, pananagutan. Sa mga sumunod na araw, nagsimula siyang makinig. Hindi siya nag-utos agad. Umupo siya kasama ang mga manggagawa. Pinakinggan ang mga kwento nila, ang pagod, ang pangarap, ang galit na matagal kinimkim. At sa bawat kwento, mas lalong tumitibay ang loob niya. May mga tumutol. May mga nagsabing nagkukunwari lang ang lahat, na panandalian lang ang kabutihan. Ngunit hindi umatras si Althea. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagmataas. Tahimik siyang nagtrabaho. Isang hapon, habang naglalakad siya sa hardin, may lumapit sa kanya, isang batang kasambahay, bago pa lang. Ate Dea, mahina nitong sabi, salamat po. Para saan? Tanong ni Althea. Dati po, takot kami. Ngayon po may pag-asa. Napangiti si Althea, ngunit kasabay nito may bigat sa dibdib. Alam niyang ang pag-asa ay responsibilidad. At hindi ito natatapos sa isang laban lang. Sa malayo, tanaw ang hasyenda, malawak, tahimik, puno ng alaala. Isang lugar na minsang naging simbolo ng takot, ngayon ay dahan-dahang nagiging tahanan ng pagbabago. At habang nakatayo si Althea roon, alam niyang ang kwento nila ay hindi na tungkol sa paghihiganti o pagbubunyag lang ng katotohanan. Isa na itong kwento ng pagpili na kahit masakit ang katotohanan, maaari pa rin itong maging simula ng tama. Lumipas ang mga buwan at tuluyan nang nagbago ang anyo ng hasyenda, hindi sa itsura, kundi sa diwa. Ang mga pasilyong dati tahimik dahil sa takot ay napuno ng mahinang tawanan. Ang mga mata ng mga manggagawa na dati ilaging nakayuko ay unti-unting natutong tumingin ng diretsyo. Hindi ito himala. Isa itong proseso, mabagal, masakit, pero totoo. Si Althea ay hindi naging perpektong pinuno.
May mga araw na napapagod siya, may mga gabing umiiyak pa rin siya mag-isa. May mga desisyong mabigat sa konsensya, pagpapaalis ng ilang taong napatunayang sangkot sa pang-aabuso, pakikipaglaban sa mga kontratang pabor lamang sa ilan, at pakikipag-usap sa mga taong sanay na sa lumang sistema. Ngunit sa bawat hakbang, dala niya ang alaala kung bakit niya ito sinimulan, ang sigaw ng mga walang boses, ang luha ng mga nasaktan, at ang pangakong hindi na niya hahayaang maulit iyon. Si Eduardo naman ay tahimik na nagbago rin. Hindi na siya ang negosyanteng laging nasa likod ng mesa. Madalas na siyang makita sa bukid, nakikipag-usap sa mga tao, minsan tahimik lang na nakikinig. Hindi niya sinubukang bawiin ang mga taong nawala sa mga taon ng kapabayaan, alam niyang huli na. Ngunit araw-araw, sinusubukan niyang maging ama, hindi lang kay Althea, kundi sa mga taong matagal niyang hindi nakita. Isang hapon, dumating ang balita, tuluyan ng inaresto si Veronica. Lumabas ang mga ebidensya, mga testigo, mga dokumento, at ang matagal ang tinatagong katotohanan tungkol kay Mila. Hindi na siya ang eleganteng babaeng kilala ng lipunan. Isa na lang siyang pangalan sa mga balitang nagdulot ng pagkabigla at galit. Tahimik lang si Althea nang marinig iyon. Walang saya. Walang paghihiganti. May lungkot dahil may mga taong piniling manakit para manatili sa itaas. At may kaunting ginhawa dahil may hustisyang kahit paano'y dumating. Isang gabi, magkasama silang mag-ama sa sala. Walang bisita. Walang ilaw na enggrande. Isang simpleng hapunan lang. May tanong ako, biglang sabi ni Eduardo. Kung babalik ang panahon, gagawin mo pa rin ba ang ginawa mo? Napaisip si Althea. Tumingin siya sa mga kamay niya, mga kamay na minsang naglinis ng sahig, nagdala ng tray, at ngayon ay humahawak ng mga papeles at desisyon. Opo, sagot niya. Kahit masakit. Kahit delikado. Kasi kung hindi po, baka hanggang ngayon tahimik pa rin ang lahat. Tumango si Eduardo, mailuha sa mata. Iyan ang hindi ko nagawa noon. Lumipas pa ang panahon. Unti-unting nakilala si Althea, hindi bilang anak ng bilyonaryo, kundi bilang babaeng marunong makinig. May mga bumisita sa hasyenda para pag-aralan ang mga pagbabagong ginawa. May mga nag-alok ng tulong. At may mga tumutol pa rin. Ngunit natutunan ni Althea na hindi lahat ay kailangang kumbinsihin, ang mahalaga, malinaw ang layunin. Isang umaga, muling bumalik si Althea sa dating silid ng mga kasambahay. Umupo siya sa kama kung saan siya unang natulog bilang idea. Tahimik siyang napangiti. Hindi niya ikinahihiya ang mga araw na iyon. Sa katunayan, doon niya mas nakilala ang sarili. Pumasok si Lola Ising, may dalang tsaa. Iba na talaga ngayon, sabi nito. Salamat. Umiling si Althea. Hindi po ako mag-isa. Sa labas, sumikat ang araw. Ang hasyenda ay nanatiling malawak tulad ng dati. Ngunit ang bigat nito nabawasan. Hindi dahil sa kayamanan, kundi dahil sa katotohanang hindi na muling itinago. At sa gitna ng katahimikan, malinaw ang aral na iniwan ng kwento. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kapangyarihan, kundi sa tapang na harapin ang katotohanan, kahit masakit, kahit may kapalit. Dahil minsan, kailangan mo munang mag-anyong ordinaryo para maitama ang isang mundong matagal ng baluktot. At doon, tuluyang nagtapos ang pagsubok at nagsimula ang mas tahimik, ngunit mas makabuluhang buhay. Suportahan po ninyo ang aking channel. Pindutin ang like, mag-iwan ng comment, magbigay ng suggestions o request ng mga topics, at huwag kalimutang subscribe. Maaari nyo rin po i-share ang aking mga videos, pero pakicredit po ang aking channel. Maraming salamat po at God bless sa inyong lahat.